yung parang masabi lang na, ay, andito ako, nag-attend ako. Yun sa call dati. Yung parang, andyan ka, nakaupo ka, nakikinig ka, pero deep inside sa sarili mo, wala ka namang nalalaman. Wala kang pumapasok sa isip mo kasi wala kang kay Jesus, hindi mo pa talaga siya pinanggat. Tapos yun, hindi ko ina-appreciate yung mga little things na binibigay sa akin, pinapakita sa akin. Yung parang kapag maliit na bagay lang sa akin before, yung parang, bakit ganyan? Bakit ganyan lang? Ganyan lang ba yung kaya niyang bigay? Pero ako dati. Kaya tapos na yung sa ano ko. Sorry, Nen. Pagkaga ka kasi talaga eh. Paano ba na-realize na kailangan mo si Jesus? Ito yung siguro pinaka-importante sa akin. Na-realize ko na kailangan ko si Jesus sa life ko. Yun yung parang nung college days ko, dapat yun dun pa lang may direction ka na dapat. Pero ako kasi nung college, sobra talagang worst yung life ko. At kasama ko yung mga friends ko na yung parang, oh, tara na, kung saan sila pumunta, makakabuti man o makakasama, go ako. Tapos yun yung naisip ko na, bakit ganon? Paulit-ulit na lang. Hindi ba pwede naman ako magbago, sabi ko, sa sarili ko. Tapos yun yun, unti-unti, na-realize sa sarili ko na, mas masarap naman pagkasama si God. Sayang nga, hindi ko tinake yung opportunity na nag-attend ako sa JO na, yun nga, yung parang, dapat, dun pa lang inamnam ko na yung bawat presence ni Lord sa akin. Na hindi ko, yung parang binaliwala ko kasi siya nun eh. Iba kasi, ako kasi gaya-gaya ako. Gaya-gaya akong tao. Hindi naman ba to? Gaya-gaya ko yung parang, ayoko na magpagit ng pangalan. May mga kaibigan ako sa JO na nung time na nag-a-attend ako doon, kunyari overnight, andyan kami, pero nag-preach si Pastor Joseph. Andyan kami na nakikinig kami, makikinig lang kami, pero yung iba, nag-text-side, nag-iisay, nagkukwentuhan. Tapos yun, nung naging naisip ko na, sigat na lang talaga. Ang dami kong revelation sa life ko na hindi naman ito nalalaman, yung parang, may nalaman ka, ganon. Tapos, naisip ko na, sigat lang yung kailangan ko. Doon ko na-realize na super-duper ko siyang kailangan. Yung talagang so much ko siyang kailangan. Yung parang, nothing more, nothing less, siya lang talaga. So much. Ayun. Paano mo inaalala yung buhay mo kay Jesus? Siguro tinanggap ko siya. Actually, yung pagtanggap ko sa kanya before, yung parang, formality, tinanggap ko siya. Pero nung talagang na-feel ko, tapos yung parang nag-work pinaparanas sa akin ni Jesus, yung pagmamahal niya sa akin, hindi lang sa akin, sa family ko, yung parang, yun. Kasi nga, ayun, gusto ko pang, yung buhay ko kulang pa. So, gusto ko, makapag-ano pa kay Jesus, para i-ano ko yung life ko sa kanya, hindi naman yung literal talaga na gusto ko na makapag-win pa ng more souls. Gusto ko mawin ko yung mga unbeliever friends ko. Yun talaga yung every night kong pinag-pray. Pati yung kuya ko, yung mama ko alam naman niya si Jesus, pero hindi siya nag-a-attend. Yung pinaka talaga si kuya ko. Kasi si kuya ko ay talaga siya yung parang,
lumalaluhan. Nagsisimba sila, pero paglabas sila ng church, ganun naman gagawin nila, ulit-ulit lang. Yung parang ako nasaktan kasi, yung pagkilala na sa mga Christian na gano'n na nag-a-attend, di lahat nila. Yung gano'n. So, gusto ko siyang, ako talaga, yung parang gusto ko, ano pa naman gagawa si Lord ng way para maparealize sa kuya ko na kung ano yung nalinig sa buhay niya. Amen. Sa nasa pagbabago. Hindi ka man ready, no? Hindi ka man ready. Pagbabago. Ang pagbabago ko na sa akin ay Jesus. Lahat ng ginagawa ko, pinipilit ko, at sinasabi ko na hindi ko pa siya tuluyan pinagkapalaran ako sa life ko ay nabago. Hindi ko lalahatin ng pagbabago ko, pero alam ko nag-work sa akin si God at alam ko unti-unti niya yung binabago. Amen. Kasi yung pagtrato ko sa iba, pakikihalubilo ko sa iba, yung parang nabago, hindi na dati na, oy, about crush ang pinag-uusapan. Ngayon, kahit once, twice, nababanggit ko si God sa mga friends ko. Sige ba, palakpak kayo. Ayun, natanggal na yung pagbabusit ko. Talaga yung pagbabusit ko. Totoo? Ganun sa life. Pagkataray ko, hindi naman talaga ako mataray sa iba. Na-appreciate ko lang ngayon na kahit maliit na bagay, yung parang big deal na sa akin doon, na may panggap siya. Hindi naman, yung parang, wow, gano'n. Tapos yun, Cute na. Cute na. Namagumit ka nga si Ate Jane ko. Ngayon din, may purpose na ako. Isang binago sa akin ni God, yung parang, isang before na nag-a-attend ako, yung parang, wala lang, dyan ka lang, nag-attend ka. Pero ngayon, iba na. May purpose na din kung bakit ako nag-a-attend, hindi na tulad ng dati. Mag-church ako ngayon para i-worship si God, magpasalamat ako sa Kanya, na hindi man totally na akong binago, inuunti-unti naman yan. So much na thank you kay Lord. Kaya pala galing Lord, ka na. magdahil kasi, hindi naman talaga ako sanay nagsasalita sa harap eh. Hihingin pa nga ako ngayon, pero may parang confident na ako. Gusto ko sumamaya. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ganda mo ka dyan. I can do nothing. I am nothing without you. Amen. Amen. Tapos yan, dumating sa point na unti-unti na akong binaba.